Ang basa nung iba, para bang ayaw niyang sabihin lahat o i-tell all lahat, parang ang dating, inililigtas lang niya yung sarili niya for parang, Hindi, it's a threat. Don't touch me. so still, it's not really for the country, but for himself. Yes, of course. It's for himself. Oo, parang sinasabi niya alam niyang may mga kabulastugan nangyayari, ilalabas ko to. Para pag It's a threat. kinantinyo ko, ganun na. So kayo po bilang To congressman, protect himself. Kong Erice, kayo bilang congressman, pwede nyo bang i-compel or sabihan itong si Matagal ko na Martin sinabi. Matagal ko na Romualdez? sinabi yan. Ang sinabi ko, may pangunahing responsibilidad ay ang Pangulo na maimbestigahan ito sa pamamagitan ng isang independent commission. Kaya nga ako nag-file ng panukalang batas na mag-create ng independent commission na may mga miyembro na ganito, na qualifications at popondohan ng ganito at may panahon na ganito para imbestigahan at tapusin lahat ito. So kung yung banta ni Romualdez, sa tingin nyo po, para kanino yun? Sa tingin mo, para kanina. Your guess is as good as mine. Pero kung no, Maliwanag naman yun. Maliwanag naman. Hindi naman kailangang ano. Kumbaga sa ano, yung sugat, hindi mo na kailangang anuhin. ako na lang magdidiin. Yung sinabi nyo na pamumulitika na itong mga patungkol kay VP Sara sa impeachment, no? Anong masasabi nyo dun sa mga congressman or mga partido or yung mga followers na kulay na maingay pagdating doon sa confidential funds ni VP Sara samantalang tahimik doon sa mga confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki ng mga sekretary, etc., etc.? Well, kaya nga, ang nangyayari talaga, kampihan. Kampihan talaga. At alam naman natin na incentivize sila nung 19th Congress, billion-billion yung mga alokasyon. At siguro ang katwiran nila, kung marami akong madala sa aking distrito, mananalo pa rin ako. And it's to the best interest of myself and my district na dito ako dahil madami akong madadalang biyaya. Hindi ko katulad na wala akong madadalang biyaya. Pero papaliwanag ko naman sa mga kababayan ko na kailangan ko ipaglaban to dahil nakataya dito, hindi yung pang isang araw, 2 araw, pang isang linggo, o pang isang buwan yung biyaya. Nakataya dito yung kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga anak nyo, kinabukasan ng bayan natin. O tama kayo, Kong, kasi sasabihin, ang nangyayari po kasi, kung susundan ko yung linya ng sinasabi ninyo, parang magbulag-bulagan na lang ako doon sa mali, sumuporta ako sa mali, basta yung distrito ko, yung syudad ko, maiuwian ko ng proyekto. Para sa akin, ang mahalaga sa akin, tama yung ginagawa ko. At kung kapalit nito, yung posisyon ko, okay lang. Basta tama yung ginawa ko. 65 na ako. Hindi naman siguro ako abot ng 100 years old. pero kung balikan natin yung kasi related din sa sinabi ni Coach Oli, yung kay Romualdez. Ang basa nung iba, para bang ayaw niyang sabihin lahat o i-tell all lahat, parang ang dating, inililigtas lang niya yung sarili niya for parang, Hindi, it's a threat. Don't touch me. so still, it's not really for the country, but for himself. Yes, of course. It's for himself. Oo, parang sinasabi niya alam niyang may mga kabulastugan nangyayari, ilalabas ko to. Para pag It's a threat. kinantinyo ko, ganun na. So kayo po bilang To congressman, protect himself. Kong Erice, kayo bilang congressman, pwede nyo bang i-compel or sabihan itong si Matagal ko na Martin sinabi. Matagal ko na Romualdez? sinabi yan. Ang sinabi ko, may pangunahing responsibilidad ay ang Pangulo na maimbestigahan ito sa pamamagitan ng isang independent commission. Kaya nga ako nag-file ng panukalang batas na mag-create ng independent commission na may mga miyembro na ganito, na qualifications at popondohan ng ganito at may panahon na ganito para imbestigahan at tapusin lahat ito. So kung yung banta ni Romualdez, sa tingin nyo po, para kanino yun? Sa tingin mo, para kanina. Your guess is as good as mine. Pero kung no, Maliwanag naman yun. Maliwanag naman. Hindi naman kailangang ano.
Kumbaga sa yung sugat, hindi mo na kailangan anuhin. Ako na lang magdidiin. So, pero dito, Kong, sa sinabi ni Kong Romualdez na wala siyang naging papel sa corruption or sa small committee, ang tinuro niya si Escudero at saka si Zaldico bilang instrumental sa budget decisions. Ano masasabi niyo tungkol dito? And Sinagot ko na yan kanina, hindi ako naniniwala na ang sinabi ko, ang national budget, ang pinaka-importanting batas na ipapasa ng Kongreso. Taon-taon, yan ang pinaka-importante. At ang bawat congressman, kaya nga ako, binubusisi ko, ang may pinakamalaking speaker, ang pinakamalaking responsibilidad sa Kongreso is speaker. He is the leader of the House of Representatives. So dapat alam niya. Mahirap ipaliwanag na hindi niya alam. pero hindi nyo rin nililigtas yung mga binanggit niyang pangalan. Si Senator Chis is the Senate President. Nakapirma siya sa Bicameral Conference Committee report. Pero di ba Saldico is the chairman of the Committee on Appropriations. Nakapirma siya. Pero mapapasunod ba ni Senator Chis Escudero si Zaldico? O si Zaldico sumusunod siya kay Speaker? Hindi. Nagkasundo sila. Hindi, walang sumunod. Nagkasundo sila sa ganitong sistema. Ang mapupuntang ganito sa Kongreso, itong pondo na ito, itong pondo na ito mapupunta sa Senado. Pero saan kadalasan nagkakaroon ng problema? Sa bidding, monitoring, o talagang corrupt lang talaga? Hindi, alam mo, dati-rati naman, alam mo, sa lahat naman ng bansa may corruption. Yes. Pero may certain threshold na pag lumampas doon, talaga namang makaka-apekto na sa ekonomiya, sa gobyerno. So, itong nangyari sa 19th Congress, ito na yung pinakamalala sa tagal ko dito sa gobyerno. Hindi ko ma-imagine kung paano nagawa ito. Pero kung kayo, di ba, dapat nagsusulong ng accountability. Kasi kayo tinatawag na representative of the people. So kayong mga matitino, yung mga matitino na mga kongresista, wala bang po pwedeng gawin para ipakulong, yung dapat ipakulong or itigil ang korupsyon? Parang ganun. Hindi naman namin responsibilidad yung magpakulong, di ba? Ibig sabihin, mag-initiate. Ano yan hindi. Yung ginagawa namin, ito na yun eh. Yes. Yung ginagawa namin, we are exposing it, di ba? So, kaya lang, siyempre, ang may kapangyarihan para dyan, yung judiciary, yung Department of Justice, yung Ombudsman, yan sila may kapangyarihan. Kami, to a certain level, to a certain extent, we can expose. Pero after that, ano pa magagawa namin? Nabanggit nyo kanina kong yung tungkol sa impeachment ni Marcos. Kayo ay pabor doon. Yes, bumoto ako doon. Doon sa impeachment Yes. ni Marcos. Ano naman ang masasabi ninyong dito sa prosesong nangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Committee of on Justice? Kaya nga dati nagpa-participate ako pero ang problema, natanggal ako sa Senior Deputy Minority Leader. Hindi na ako participate. Hindi na ako pwedeng magtanong. Pwede lang ako mag-manifest. So anong gagawin ko? Mukha akong tanga doon. So hindi na ako dumadating. Ngayon, anyway, they will submit a report. Di ba? Yung committee report, whatever will be their findings, whatever will be their conclusions, isasubmit niya, bibigyan kami ng kopya. At may pagkakataon na akong busisiin yon sa plenary debates. Di ba? So ayoko naman na mag-conclude ngayon, kundi parang biased kagad ako, di ba? So, ngayon, may mga napapansin ako na for example, yung Madriaga, I don't think that it's credible. So, pero yung iba, siyempre, kailangan pag-aralan ko mabuti yung mga figures, yung mga batas na nakapaloob doon na sa ating bansa tungkol dito sa, for example, sa confidential funds, for example, sa AMLA. So, pag-aaralan ko yun. And I will be fair. Pero doon sa Madriaga, hindi ako naniniwala doon. Nakita ko yung niya Napanood ko yung kanyang Umiyak ko testimony. Sa tingin ko, Umiyak machination. Ang tawag doon, machination. So, pwede nga demanda ni VP Sara. Incriminatory machination. Paliwanag nyo po yun sa lingwaheng naintindihan ng ating mga kababayan. Well, for example, nag-establish siya ng, for example, di ba? Sabi niya,
gusto niya establish na close siya kay BP Sara, di ba? Sinabi niya, diregaluhan ko ng painting si BP Sara. No? Yung painting doon sa likod. Di ba? Yung may litrato. Nagkataon. So, ang tingin ko motibo niya doon para ipakita na close sila. Eh, biglang may nag-claim. Di ba? Nag-claim. Ako ang may gumawa niyan, ako nagbigay niyan. So, bakit niya ginawa yon? So, to establish na close siya. Di ba? Pangalawa, sabi niya, yung mga motorsiklo na nakarehistro, yung pinanggalingan niya, binigay ni Presidente Duterte. Nakarehistro sa pangalan niya. Eh, paano niya mapapatunayan na yung pera na pinambili niya, ibinigay niya? Wala naman siyang, Pero sabi ko ni Ridon, confirm sa LTO. Kaya nga ang tawag doon, tapos sabi, binigyan siya ng cheque. Pero hindi mo naman alam kung saan galing yung cheque. Hindi niya naman pala dineposit. Nagbukas siya nagbigay siya ng waiver. Kung may pera doon, hanggat hindi niya mapapatunayan na binigay sa kanya yon, wala yun. Di ba? Pera mo yan eh. Paano mo sasabihin, binigyan ako? Hindi kaya anak sa labas ni Saka PRRD yung yan. birthday greetings, makikita mo, bakit niya, kung ako hindi ko papakita yun, bakit? Buko lalo na hindi ka close. Kasi kung close ka, wala nang tatawagan fan ka, sign. pupunta yun. Pero yung lalagyan ka, Pero kung anong pakaramdam nyo na ibang mga kasama nyo paniwalang-paniwala kay Madriaga? hindi, bahala na yung bayan ang maghumusga sila. Pare-pareho kaming politiko. Hawa naman ako kung husgahan ko sila. Nakakaawa naman. Hawa. Eh, are you crying? Or are you laughing? Put it in the record.